Okay. Hello, my dear. Teka lang mga my dear. Konting palakpakan naman dyan. Ayan, na-miss ko to mga my dear. Promise, hindi ko kayo dinededma. It is just more on, meron lang tayo pinagdadaanan lately na may kinalaman sa kalusugan. So, health is wealth mga my dear. So, i-priority natin yung ating kalusugan. Pag meron tayong nararamdaman, kung kinakailangan magpahinga, ipahinga natin ang ating mga sarili. And of course, i-prioritize talaga natin ang ating kalusugan because nag-iisa lang tayo, nag-iisa lang ang ating katawan, nag-iisa lang ang ating body, ang ating katawan. So, pangalagaan talaga natin yan mga my dear. Okay, so my dear Aries, second half of January 2024, Happy New Year my dear. Pasensya na wala akong first 15 days kasi during the first 15 days, doon ako medyo sinusumpong-sumpong ng aking sakit. Okay, so my dear Aries, for second half of January 2024, kukuha muna tayo ng oracle card. 3 cards para sa iyo, my dear. 3 cards galing sa ating oracle card. My dear Aries, second half of January. This is from January 16 hanggang sa katapusan. Of course, this is a general reading. Okay. So, dito pa lang sa nakaharap, meron ka ng energy and trap. Stress and trap. Sorry. Blessing. Okay. I think marami sa inyo, my dear, ang nagmamanifest talaga, my dear, ng blessing. Sa energy ng stress at saka ng trap, my dear, nakukuha ko dito na posibleng nasa isang sitwasyon ka, my dear, na hindi mo gusto, itong energy ng trap, hindi mo siya gusto, kasi sino ba naman ang gusto na malagay sa trap energy? Nakakaranas ka ngayon ng stress and blessing, okay? Hindi ko naman pwedeng sabihin, my dear, na blessing yung stress sa'yo. Kasi sino ba naman ang gusto ng stress, diba? So, nakukuha ko dito, my dear Aries, posibleng nasa isang sitwasyon ka o nakakaranas ka ng isang senaryo sa buhay mo, my dear Aries, na hindi mo gusto. And pakiramdam mo, my dear, siguro na natatrap ka na dyan or wala na talagang parang kang pinanghihinaan ng loob. Yun ang nakukuha ko dyan. Parang wala na talaga siyang first aid, parang ganun, di mo na alam kung paano siya malulusutan, di mo na alam, but so far sa energy ng blessing over here, you are manifesting some blessing. Posibleng may kinalaman to sa energy ng pera or ng pinansyal, okay? But so far, nakakaranas ka, my dear, ng stress, and then nararanasan mo rin dito, or parang naiisip mo, my dear, na it is a trap. Ayaw mo sa lugar na to, hindi mo gusto kung ano yung mga nangyayari. Okay? So, my dear Aries, kunin na natin yung mga kasama niyan. Nagmamanifest si my dear Aries ng blessing. Pero iba ang nangyayari. Nai-stress and feeling mo, my dear, pakiramdam mo, my dear, you are trapped. Okay, my dear, cut na natin to into 3. Tingnan natin bakit ganyan. First card mo, my dear. Okay. Aha. The Four of Cups. Sa energy ng Four of Cups, my dear, posibleng may mga emosyon sa paligid mo na nakaka-apekto sa'yo. Posibleng itong trap na energy na to, my dear. Yung pakiramdam mo, posibleng obligasyon. No, obligasyon. Kasi kung makikita mo si Four of Cups, nakafocus lang siya dun sa 3 cups. And then, actually, andyan na yung blessing eh. Diba? Nandiyan na yung blessing pero nai-ignore mo, hindi mo siya nakikita kasi nakafocus ka sa mga negative energy. Kasi itong cups na to, my dear, dito sa Four of Cups, itong cups na nakalutang dito na nandiyan dyan sa may clouds, Ace of Cups yan, energy of blessing. So, hindi mo siya nakikita, hindi mo siya napapansin. Nagmamanifest ka ng blessing, inaabot na sa iyo yung blessing, pero dinidedma mo siya. This is a clear indication na binibigyan ka ng blessing, my dear, ng universe, pero dinidedma mo siya. Kasi nakafocus ka masyado sa mga negative energy. Okay, tingnan natin, my dear. Meron ng blessing, my dear Aries. Hindi mo lang nakikita. Siguro itong blessing na to, kasi cup siya eh. So, may kinalaman sa energy ng emotion. So, posibleng emotional freedom. No? Pero kasi, baka yung iba sa inyo, ang gusto ninyo pera. Hindi kasi, my dear, darating ang pera kung meron kang emotional blockage. Kung meron mga nangyayari sa emotion mo. So, hindi mo kasi ma-appreciate yung mga bagay-bagay kung meron nangyayari sa loob ng emotional mo. Okay? Or meron mga tao na parang nilulunod ka ng mga negative energy. Okay? So, that is the Ace of Cups. Kung anong blessing ang nandiyan dyan, baka tinatanong mo, anong blessing ang nandiyan dyan? Energy ng Ace of Cups, which is may kinalaman sa energy of emotion.
parang sinasabi ng card na to, my dear, na anytime pwede kang umalis dyan. Ikaw lang ang magdidesisyon. Pwede kang umalis dito sa energy ng trap card na to. Okay? So, tingnan natin, my dear, ano pa mga kasama. My dear Aries. Okay? This is the Two of Swords. Para nahihirapan ka mag-decide. Alam mo siguro na pwede kang umalis dyan sa sitwasyon na yan, my dear. Pero para nahihirapan ka mag-decide. At the same time, yung iba sa inyo siguro is in denial. Parang ayaw ninyong tanggapin yung katotohanan. Posibleng sobrang mahal mo yung tao na yan o yung taong involved dito sa reading na to. To the point na mas kinakakapag-cause na siya, my dear Aries, ng stress sa'yo, ng problema sa'yo, dinededma mo pa rin talaga. Kasi posibleng mahal na mahal mo siya. And yan, that is the power of love. Okay, my dear? Wow, ang dami. We have here the energy of High Priestess, okay? High Priestess, my dear, is energy of revelation sa mga katotohanan. So, possibly, my dear, second half of January 2024, naglalabasan na yung mga kabulastugan ng mga tao sa paligid mo and nakakaramdam ka ng stress eh. Ang lakas talaga ng energy dito, my dear Aries, na nagkakaroon ka ng stress, hindi dahil sa kagagawan mo, dahil sa kagagawan ng ibang tao. Kasi kung makikita mo dito, oh, sa Four of Cups, ayan, oh, nakafocus ka lang dun sa 3 cups, no? Posible din, my dear, na pag lumalabas tong Four of Cups na to, na nakafocus ka sa energy ng third party, posible lang, my dear, there is a chance. Okay? And kagagawan to nung energy na yon, nung person na yon. Hindi mo to kagagawan. So, High Priestess, energy of revelation. Ayan, so naglalabasan ng mga katotohanan tungkol sa mga lihim ng mga tao. Nagdudulot talaga to sa iyo, my dear, ng sobrang stress. Sabi ko nga sa iyo, my dear, may blessing, may kinalaman sa energy ng Ace of Cups, which is may kinalaman sa emotion. Kasi ang Cups, my dear, is water sign, emotion yan. So, kaya mo siguro, my dear, natutuklasan, nalalaman itong mga sikreto, mga bahaw ng mga tao na to, mga ginagawa nila and everything, my dear, is because para makapag-decide ka, my dear, na ilayo mo yung sarili mo dyan sa mga tao na yan. Okay? I can feel parang more than one na tao to. Baka 2, 3, something like that. Okay? Para hindi lang isang taong tinutukoy dito. Okay? Next card natin over here is the Nine of Swords. Energy of stress. My dear, stress, overthinking. Ayan o. So, nai-stress ka nga talaga. Nag-overthink ka. Baka hindi ka makatulog, my dear, ha? Remember, kasasabi ko lang sa'yo, my dear, health is wealth. Kung nai-stress ka na, diba, naapektuhan ng pagkain mo, pagtulog mo, my dear, nang dahil lang sa kagagawan ng ibang tao, itigil mo yan, my dear. Kasi pag once na magkasakit ka, ay ang hirap-hirap talaga, my dear. Clarification, my dear, ng ating pangalan nito, Four of Cups is the Two of Cups. Eto siya. No, yung nahulog, my dear, ilalagay ko na lahat. So, sa energy ng Two of Cups, it is a connection between the two person siya. So, magre-resonate to talaga sa mga magkakarelasyon. So, ibig sabihin, your partner is causing stress. Okay? At yung blessing, my dear, na sinasabi dito, pangit man pakinggan, my dear, pero yung blessing na ibinibigay sa iyo ng universe is awakening. Awakening na itong tao na to ay nagkukos sa iyo ng stress. Kaya kinakailangan, my dear, lumayo-layo ka na sa kanya or gumawa ka na ng desisyon. Kumbaga sinasabi ng universe sa iyo, my dear, na eto na yung pintuan, ito na yung pagkakataon para lumaya ka kasi nakagawa na naman siya ng kasalanan sa iyo. So, tama na, wag na tayong paulit-ulit kasi meron High Priestess. Okay, so dito yan. We have here the Six of Cups, energy ng parang old soul, okay? So, denial energy yung Two of Swords, my dear. So, posibleng, my dear, na hindi ka makagawa kasi posibleng matagal na makagawa ng decision, my dear, kasi posibleng matagal na kayo, okay? Kasi energy ng Six of Cups to, ibig sabihin talaga nagkaroon ka na talaga ng emotional connection sa taong ito. But nagkukos talaga siya ng stress sa'yo, my dear, and the universe is also telling you, my dear, nagsisend na siya ng energy sa'yo, my dear, na tama na yung connection ninyo. Kasi, yan o, nag-overthink ka na, na-stress ka na, meron ka ditong malalaman, meron ka ditong mga nalalaman, my dear. Okay, so dito yan. The Ace of
Pentacles, may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Posible, my dear, na siya din yung nagiging blockage kung bakit nagkakaroon ka ng mga misfortune sa usapin ng pinansyal. Kung pakiramdam mo, my dear, ang pera sa buhay mo parang lalabas, papasok, parang ganon, my dear. Posible, my dear, na siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng mga misfortune in life. Sa energy din, my dear, ng High Priestess, parang meron din siguro ditong mga papasok na mga opportunities sa may kinalaman sa usapin ng career. And I think itong person na to, magiging very toxic talaga siya kasi posibleng maglalabas siya ng mga negative energy na may kinalaman dito sa mga new opportunities na papasukin mo. Kontrabida siya, in short. Imbis na suportahan ka na lang or subukan yung bagong opportunity na yan, mas posibleng maririnig mo sa kanya na, ay wag, kasi malulugi ka lang, wag, kasi ganito, napaka-negative nung energy talaga, my dear. But so far, yung bagay na malalaman mo, my dears, may kinalaman sa usapin ng pinansyal, and itong nagkokos sa'yo ng energy ng trap at saka ng stress is somebody na napakalapit sa'yo kasi sobra, hindi ka makapag-decide, hindi mo talaga siya ma-let go kasi posible na baka iniisip mo ito na lang yung taong nagmamahal sa'yo or something, or baka masyado ka lang nasanay talaga na nandiyan siya. Okay? Kunin na natin ang iyong last card. Clarification, ang dami ha. Sige, babasahin ko to, my dear. Babasahin ko siya. We have here the 9 of Wands. Ayan o, nahihirapan ka. Kahit na-stress ka na, my dear. Babasahin ko to, my dear, kasi nahulog. Kahit na na-stress ka na dito sa energy ng 9 of Swords, the 9 of Wands, nahihirapan ka pa rin, my dear, na mag-decide kung ile-let go mo ba itong person na ito. Okay? We have here the 8 of Pentacles, may kinalaman sa energy ng work. Posibleng sinusubukan mo pa rin i-work out yung connection ninyong dalawa kahit na nagkukos na talaga siya ng matinding stress, pakiramdam mo natatrap ka, pakiramdam mo paulit-ulit lang yung cycle, or posibleng na, my dear, sa energy to ng work. Posibleng ang tinutukoy dito ay katrabaho mo or amo mo. Nagkukos talaga siya ng stress sa'yo. We have here the Ace of Wands. Sa pagkakasunod, my dear, ng Ace ng 8 of Pentacles at saka Ace of Wands, yung sinasabi ko dito na panibagong opportunity na may kinalaman sa usapin ng career. Ayan siya, my dear. So, posible nga talaga, my dear, na may kakatok na panibagong trabaho para sa'yo. Okay? Pero ang nakukuha ko talaga dito is mga negative feedback. Okay? Ace of Wands, trabaho ang nakukuha ko dito, mga panibagong work. Okay, next natin dito is the Hangman. Posibleng hindi siya ganun kadali. Kaya nga nakuha ko, my dear, kung sakali nagmamanifest ka talaga ng pera, hindi siya yung typical na maluwag na pasok. Talagang pagtatrabahuan mo pa siya kasi sa energy ng Hangman. So, sinasabi naman dito, my dear, kung titingnan ko tong Hangman na to, yung sitwasyon mo, my dear, hindi naman talaga siya ganun kahirap, no? Sabi dito ng Hangman, kailangan mo lang talaga gumawa talaga ng desisyon para matapos na yung iyong paghihirap. And kung makikita mo rin, my dear, yung ating Hangman, meron siyang parang halo dyan. So, spiritual awakening, my dear. Nilagay ka talaga dyan sa sitwasyon na yan para meron kang matutunan. Okay? So, bottom deck of the card, my dear, is the 3 of Swords. Meron ka talagang pinagdadaanan, my dear, no? So, magtanggal tayo, my dear, ng mga pinagdadaanan over here. Kung meron mga tao na nagkakos ng stress, my dear, alam mo na ang gagawin, okay? So, my dear, yan ang reading natin para sa yung second half of January 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe and follow sa lahat ng ating social media platform. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Ako pa rin po si Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.